Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Mother Tongue, Quarter 2, Week 3. Paggamit ng iba pang mga uri ng panghalip pamatlig. Nakagawa ka ba ng pangungusap gamit ang mga natutuhang panghalip? Mas madaragdagan pa ang iyong kaalaman sa paksang ito upang magamit sa araw-araw. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makabubuo ng mga pangungusap at talata gamit ang iba pang panghalip pamatlig. Ang mga salitang dito, dyan at doon ay mga halimbawa rin ng panghalip pamatlig. Ginagamit ang dito kung ang itinuturo ay sa kinatatayuan ng nagsasalita at kausap. Halimbawa, dito ako nakatira. Ginagamit ang dyan kung ang itinuturo ay hindi gaanong malayo sa nagsasalita. Halimbawa, dyan ako nag-aaral. Ginagamit naman ang doon kung ang itinuturo ay malayo sa nag-uusap. Halimbawa, doon sa dulo ng daan. Ang panghalip na paari ay nagpapakita ng pag-aari. Tulad ng panghalip na panao, ang panghalip na paari ay ipinapalit sa pangalan ng taong nagsasalita, kinakausap at pinag-uusapan. Ang panghalip na paari ay maaaring isahan o maramihan. Narito ang mga halimbawa. Isahan, maramihan. Sa isahan, akin. Sa maramihan naman, atin, amin. Sa isahan, iyo. Sa maramihan, inyo. Sa isahan, kaniya. Sa maramihan, kanila. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check ang pangungusap na gumagamit ng tamang panghalip pamatlig. Lagyan naman ng X kung mali ang ginamit. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, matatagpuan mo doon sa malayo ang iyong hinahanap. Sa ikalawang bilang, akin sa tabi mo siya tatayo. Sa ikatlong bilang, dyan sa tabi ko lamang iniwan ang halaman. Sa ikaapat na bilang, dalhin mo dito ang aking bag. Sa ikalimang bilang, may itatanim ako malapit doon. Ang mga panghalip na ginamit ay doon, akin, dyan, dito, at doon. Tama ba ang mga panghalip na pamatlig na ginamit? Narito ang tamang sagot. Sa unang bilang check, sa ikalawang bilang X, sa ikatlong bilang check, sa ikaapat na bilang check, at sa ikalimang bilang ay check. Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Lagyan ng check ang pangungusap na gumagamit ng tamang panghalip na paari. Lagyan naman ng X kung mali ang ginamit. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, akin ang damit na ito. Sa ikalawang bilang, sa amin ang mga halamang ito. Sa ikatlong bilang, sa iyo ba ang drawing na ito? Sa ikaapat na bilang, sa kaniya ang krayolang ito. Sa ikalimang bilang, malaki ang ating bahay. Ito ang sabi ni Kara sa kalaro. Tingnan natin kung tama ba ang mga panghalip na paari na ginamit.
Ang tamang sagot, check sa unang bilang, check sa ikalawang bilang, check sa ikatlong bilang, check sa ikaapat na bilang, at X naman sa ikalimang bilang. Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Piliin sa loob ng panaklong ang panghalip pamatlig na angkop sa diwa ng pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, pupunta ito, dito, ganito sa bahay natin si Maria. Alin kaya ang angkop na panghalip pamatlig? Ang tamang sagot, dito. Pupunta dito sa bahay natin si Maria. Sa ikalawang bilang, ang pagkain ay ganoon, doon, iyon, bibilhin. Alin kaya ang tamang panghalip pamatlig? Ang tamang sagot, doon. Ang pagkain ay doon bibilhin. Sa ikatlong bilang, dito, dyan, doon mo ilagay sa tabi ko ang aking salamin. Ang tamang sagot, dito. Dito mo ilagay sa tabi ko ang aking salamin. Sa ikaapat na bilang, nakikita mo ba yung isla na hugis at sulok? Dito, dyan, doon tayo pupunta. Ang tamang sagot, doon. Nakikita mo ba yung isla na hugis at sulok? Doon tayo pupunta. Sa ikalimang bilang, halika dito, dyan, doon sa tabi ko. Lambing ng nanay sa kanyang anak. Ang tamang sagot ay dito. Halika dito sa tabi ko. Lambing ng nanay sa kanyang anak. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Piliin ang tamang panghalip paari sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, sa ako, akin ang damit sa kabinet. Alin kaya ang tamang panghalip na paari? Ang tamang sagot, akin. Sa akin ang damit sa kabinet. Sa ikalawang bilang, tungkol sa amin, niya ang kwentong isinulat ni tatay. Alin kaya ang tamang panghalip na paari? Ang tamang sagot, amin. Tungkol sa amin ang kwentong isinulat ni tatay. Sa ikatlong bilang, sa kaniya, akin, ko ibinigay ang bagong pantasa. Alin kaya ang tamang panghalip na paari? Ang tamang sagot, kaniya. Sa kaniya ko ibinigay ang bagong pantasa. Sa ikaapat na bilang, atin, amin, lahat ang mga pagkain sa mesa. Ito ang sinabi ng tatay ni Meli sa kanila. Alin kaya ang tamang panghalip paari? Ang tamang sagot, atin. Atin lahat ang mga pagkain sa mesa. Ito ang sinabi ng tatay ni Meli sa kanila. Sa ikalimang bilang,
Sa inyo, akin ba ang malaking bahay sa plaza? Alin kaya ang tamang panghalipaari? Ang tamang sagot, inyo. Sa inyo ba ang malaking bahay sa plaza? Gawain sa pagkatuto bilang 5. Punan ng angkop na panghalip pamatlig ang pangungusap ayon sa ipinakikita ng nasa larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, patlang mo itapon ang basura. Ano kaya ang angkop na panghalip pamatlig para dito? Ang tamang sagot, dito mo itapon ang basura. Sa ikalawang bilang, gusto kong pumunta patlang sa bundok. Ano kaya ang angkop na panghalip pamatlig para dito? Ang tamang sagot, doon. Gusto kong pumunta doon sa bundok. Sa ikatlong bilang, patlang mo ilapag sa mesa ang pagkain. Ang tamang sagot, dito. Dito mo ilapag sa mesa ang pagkain. Sa ikaapat na bilang, patlang namin itinatapon ang aming basura. Ang tamang sagot, diyan. Diyan namin itinatapon ang aming basura. Sa ikalimang bilang, maraming malalaking puno patlang sa parke. Ang tamang sagot, dito. Maraming malalaking puno dito sa parke. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Punan ang patlang ng panghalip paaring bubuo ng diwa ng pangungusap. Sa unang bilang, Lenny at Jill, sapat lang ba ang payong na nasa labas ng bahay? Ang tamang sagot, inyo. Lenny at Jill, sa inyo ba ang payong na nasa labas ng bahay? Sa ikalawang bilang, maganda ba ang relo ko? Bigay ito sa patlang ng aking lola. Ang tamang sagot, akin. Maganda ba ang relo ko? Bigay ito sa akin ng aking lola. Sa ikatlong bilang, kay Clara ang pulang sapatos. Patlang din ang puting medyas sa tabi nito. Ang tamang sagot, kaniya. Kay Clara ang pulang sapatos. Kanya din ang puting medyas sa tabi nito. Sa ikaapat na bilang, Mona, sapat lang pala ang aklat na naiwan sa mesa. Nakasulat ang pangalan mo. Ang tamang sagot, iyo. Mona, sa iyo pala ang aklat na naiwan sa mesa. Nakasulat ang pangalan mo. Sa ikalimang bilang, sabi niya ay nasa patlang ang aking lapis. Hiniram mo raw ito. Ang tamang sagot, iyo.
Sabi niya ay nasa iyo ang aking lapis. Hiniram mo raw ito. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Isaayos ang mga pangungusap upang makabuo ng talata. Salungguhitan ang mga panghalip, gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga pangungusap. Ako si Carlo, 7 taong gulang. Dahil bawal pang lumabas, ibinigay sa akin ang mga module na ito, babasahin ko ito. Dito ako nakatira, malapit sa plaza. Sa kanila naman ng mga kapatid ko ang ibang gamit. Doon naman sa may dulo ang aking paaralan. Ang mga pangungusap na ito ay aayusin natin sa tamang pagkakasunod-sunod. At narito ang tamang pagkakasunod-sunod nito. Una, ako si Carlo, 7 taong gulang. Dito ako nakatira malapit sa plaza. Doon naman sa may dulo ang aking paaralan. Dahil bawal pang lumabas, ibinigay sa akin ang mga module na ito, babasahin ko ito. At sa kanila naman ng mga kapatid ko ang ibang gamit. Ang mga panghalip na ginamit, ako, dito, doon, akin, at kanila. Ang tamang pagkakasunod-sunod naman ng mga pangungusap ay 1, 3, 5, 2, at 4. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Sumulat ng 1 hanggang 2 talata tungkol sa mga gamit sa inyong bahay at ang kanilang kinalalagyan. Salungguhitan ang mga panghalip na iyong ginamit. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito naman ang halimbawang sagot. Palagi kong tinutulungan sa paglilinis ng kusina ang aking nanay. Sinusunod ko ang kanyang mga utos kung ang mga gamit ay saan ilalagay. Ang sabi niya, ipatong mo doon sa dish drainer ang mga baso at plato para matuyo. Ipasok mo dyan sa loob ng cabinet ang mga kutsara at dito mo itago ang mga kutsilyo para di makadisgrasya. Natutuhan mo sa aralin na ito na may iba pang mga halimbawa ang panghalip. Dapat tandaan na gagamitin mo ang panghalip na dito kapag ang bagay ay malapit sa nagsasalita. Diyan kung malapit sa kinakausap at doon kung malayo sa nagsasalita o kinakausap. Ang panghalip na paari naman ay ginagamit upang tukuyin ang pagmamay-ari. Hanggang sa muli mga bata!